and physics and engineering is also an applied physics. Okay? So therefore, math permeates our entire subject. No? Math permeates our entire subject. So therefore, I want you to still on that, gusto kong instill, no, sa inyong isipan, na hindi ito yung just simply a math. This is an applied math. Applied math for EE. Okay? And I want you to appreciate this subject. No? Numerical methods. Now, let's go to the outcomes of this subject. The first one is to apply numerical methods which has an enormous application, especially in our field. Sabi ko nga kanina, when you step out in your fourth year subjects, especially in the major ones, this will be a very helpful tool to you. I assure you that. No? Kasi ang ating, for example, ang ating circuits, ang ating power system o yung umiikot sa system of equation of system of variable. No? Umiikot siya sa ganun. No? Kaya ang buhay ng isang EE hindi matatapos agad-agad sa math. No? Hindi agad natatapos ng pagkatapos nyo ng numerical, sir, tapos na kami mag-math, hindi pa kayo tapos mag-math. No? Di ba, pag ang algebra ang pinakapundasyon ng math, no? Ang algebra ang pinakapundasyon ng math, okay? Ang Kirchhoff's law ang pundasyon ng EE. Di ba? So again, kailangan natin mag-step out, no? Kailangan nating ma-appreciate ano ba talaga ang gamit nito sa atin. Okay? Ano ba ang gamit nito sa atin, no? Bilang isang EE. No, the first one is to apply the numerical methods into our field. Number 2 is to familiarize with finite precision computation. Now, when we say finite precision computation, in contrast to sa ating infinite. Now, pag sinabi kasing infinite precision computation, pupunta ka na kay analytical equation. Why? Because, again, direkta siya, no? Direkta siyang sinisolve, no? Sinisolve siyang direkta. Kasi nga siya ay infinite precision computation. Ang ginagawa ng numerical methods ay ano? Approximate result. Ano pa? Finite. Okay? Finite lang siya. Sabihin nun, hindi talaga siya exact. May limitasyon siya. That is what we call the finite precision computation. Okay. Number 3, no, familiarity with calculation, interpretation of errors in numerical. Again, this is one of the basic and one of the foundations of numerical methods, no? Sa kaya lahat ay nasisimula sa error. Pag tayo ay nag-step out, no, sa ating subject, ang unang di-discuss natin error analysis. How to interpret error. Why? Because again, numerical methods, okay, has an approximate result. That is in contrast with exact result, right? That is in contrast with exact result. So therefore, it is just fitting that we need to know what is an error. What are the different types of an error? How to compute an error? How to interpret an error? Okay? Now, syempre, the last thing is the solutions for nonlinear equation is single variable. Okay, this will be discussed on the latter part of the subject. So that's the four main outcomes, no, for this subject. Okay, then I will require each one of you to install the Microsoft Excel, no, at least 2010 version and above, no, on your respective laptops or PC. No, kasi ito yung gagamitin natin, okay, lalo-lalo na sa ating pag-conduct ng mga machine problems, no, in which we discuss ko ng konti mamaya. Okay, the bulk of references na ginamit ko dito ay dito sa dalawang to, no? Kung gusto nyong mag-dig in deeper pa sa ating subject, numerical methods, so ko na lang to, no? Paka-check out, no? Okay? Please, paka-check out na lang to mga reference na to, no? Okay. Okay, sige. Okay, so ko na lang, no, paki-check na lang, no, kung ito, okay, ito mga reference na to, number 1 kay
Kay MATLAB, numerical methods with MATLAB. Okay, by Chapra, third edition yung ginamit ko dito, no? Number 2, is numerical methods ulit by Yang, Pao, Chung, and Morris, no? Okay, kung may mga gusto malaman, nandito yung mga main reference ko, no? And hindi ako pwede magbigay sa inyo ng PDF copy nito dahil mamaya makapiright tayo dito, no? And pakiko na lang, no? Paki-check na lang yung internet sa internet kung alam ko may mga PDF copy nito eh, no? So para ma-download yun sa inyong mga respective na mga devices. Okay. Now, what? Okay, so far ba may tanong bago ako pumunta ng course topics and schedule? May tanong ba kayo so far? May tanong ba so far, guys? Bago pumunta ng course topics and schedules, may tanong ba kayo so far? May tanong ba? May tanong ba so far? Pumunta ng course topics? May tanong ba? Tanong? Concern? Malinaw? Okay. Sige. Okay, so kung wala nang tanong, no, sige, pupunta na ako sa course topics and schedule, no? Okay, so I divided this subject into 2 main period. The first one is the midterm and the last one is the final. Siyempre, we are on week 1. We are doing our introduction and orientation to our subject. Okay? Next week, okay, will be the start of the midterm period. That will be lesson 1 to 3. That will be the coverage, no? Okay, lesson 1, next week na yun. Di-discuss ko si approximation and rounding errors. Lesson 2 will be roots and optimization. Lesson 3, linear system. And week 8, that will be the midterm examination. Okay, so the final period, okay, that will run on weeks 9 to 16. That will be curve fitting. Lesson 4 to 6 tayo, curve fitting, numerical differentiation and integration. And lesson 6, that will be the ODE or ordinary differential equations. That will be on week 13 to 16. The final exam will be on week 6. Okay. Sige, so let's have our grading criteria. So now, okay, di-discuss ko yung mga criteria, no? So first one, since tayo ay nire-require na umattend na ating mga subject, whether that will be online or face-to-face, since ating mode of delivery pa rin ngayong sem na so ay hybrid, I will require 15% of the grading criteria to be on attendance, no? So please attend all your classes, whether it will be all face-to-face or online. Okay. And according to our university handbook, 3 absent. Okay, yan man ay face-to-face or online, automatic ay withdraw. Okay, automatic ay withdraw. Okay. Now, magkakaroon lang tayo ng dalawang exam that will be midterm and final. So, 35% yun. No? So, the majority of my requirements for this subject is the machine problems and final project output. The machine problems is 20%. So, on the selected lessons of the subject, so I will give each one of you, each group, machine problems. Okay, on that specific lesson. No? And Margaret, paki-group sila to 4 to 5 members per group, no? Margaret, paki-PM sa ating GC. Okay, 4 to 5 members per group, no? Kayo nang bahala kung sino yung mga kagrupo nyo, kaya wala na ako doon. Okay, paki-post na lang sa ating GC ha, Margaret, kung nandito ka. Okay? Sige. Okay, so final project output, 30%, that will be the culmination of the entire subject. Okay, the culmination of the entire subject. Okay, a total of 100%. Okay, a total of 100%. Okay, so my passing rate for this subject is 75%. Okay, so 75% guys is now, what will be the mode of delivery? For this subject, again, nabanggit ko na kanina, hybrid tayo ngayong SEM. Okay, mix of face-to-face and online. Katulad ngayong week na to ay naka-online tayong lahat. No? And next week, so ang gagawin ko na lang, no, since ang gusto ko dito sa subject natin ay mas marami kayong maging free time, no, to study the lesson itself. Okay,
is mag-meet pa rin tayo face-to-face. Definitely. Kaya sabi ko nga sa inyo, ay umattend kayo ng face-to-face meeting natin. But ang gagawin ko na lang, i-discuss ko yung mga important points ng ating subject ng ating lesson, at kung may mga katanungan kayo, pwede kayong magtanong doon sa akin. Okay? So, yun lang ang gagawin natin pag tayo ay nag-face-to-face. No? And kasi may mga nagawa na ako dito mga lesson video sa mga past, no? And gusto i-share ko na lang sa inyo, no? I-share ko lang sa inyo yung mga yon. Okay, for example, lesson 1 tayo ngayon. Next week, magiging available na to. Okay, dito ko ipopost. Okay, si PowerPoint presentation, dito ko ipopost, no, sa course material. Okay, at dito ko rin ipopost si related lesson video. Dito ko ipopost yung ating lesson video, no? Ayan. Okay, so therefore, okay, instead na mag-discuss ako, okay, ng lesson 1, gagawin ko na lang is i-highlight ko yung mga important points ng lesson 1. Okay? Ayan. So, ganun yung magiging mode of delivery natin ngayong STEM, no? And natatanong nyo, sir, anong oras po ang meeting natin? So, pwede ba nating, okay, ganito na lang usapan natin, no? So, sige. Pwede bang agahan natin yung meeting? Di ba ang meeting kasi natin ay Thursday ay puro gabi. Pwede ba natin agahan? For example, mga 3:30, gano'n. Pwede ba natin agahan? Hindi ba kayo magkaka-conflict? Margaret, nandito ka ba? Kung sakaling ganitong oras tayo mag-meet. Margaret, nandiyan ka ba? Hindi ba tayo makaka-conflict doon sa iba? Wala siya dito? Wala? Hindi ba ako naririnig? Hindi. Pwede ba tayo mag-meet ng earlier? Mga 3:30, gano'n? Ng kada Thursday. Kasi mag-meet lang naman tayo once a week lang. Pwede ba tayo mag-meet na lang ng ganitong oras ng Thursday? Is that okay with you? May schedule po kami ng 4:30. No? Hanggang 4:30? 4:30 ba? Hanggang 4:30? Until 7:30. Sige. Ganito, no? Pwede bang i-PM mo sa akin yung free schedule mo ng umaga? Free ba kayo ng umaga? Or let's say hapon? Kasi syempre, pag tayo ay ginabi, gagabihin naman yung iba kasi na uwi. Okay, internal arrangement na lang natin yun. No? Para at least ma-meet ko pa rin kayo. Okay? Is that okay with you? Pakicheck mo nga, Margaret. Ito, sinadya sa akin. Sige, pwede ba tayo sa kwan? Pwede ba tayo ng Tuesday ng umaga? Yes, Tuesday ng umaga, pwede ba tayo? Let's say for example, mga 9. Is that okay with you? Okay? Okay lang ba sa inyo yun? Okay? Walang sasagot? Sige. Sige, okay. Sige. Kasi I assume, guys, this is a black section, no? Black section to, walang irregular dito. Tama ba? Walang irreg dito? Guys? Tama? Wala? Okay, sige. Sabi ni Janice, nag-thumbs up si Janice. Okay, sige. Okay, so sige, Tuesday tayo, 9 p.m. Ay, 9 a.m. Okay, sige.
So, hindi naman siguro tayo magkakaproblema nun sa ating meeting. Sige. Tuesday, 9 a.m. Okay, mag-meet tayo ha. Mag-meet tayo. Sige. Okay, that is an internal arrangement. You know? Para at least gusto ko nga, sabi ko nga kanina, mas marami yung time ninyo mag-aral. No? Para at least maluwag yung oras mo para sa ibang, syempre, sa ibang subject o sa ibang matters. Okay? Maliwanag ba sa atin yon? Maliwanag ba? Wala? Maliwanag ba sa inyo yon? Okay, sige. Okay, sige. Okay, so may tanong ba so far? Sama raw po ba? Oo, ganito, no? Sinabi ko na sa GC. Kung talaga makakapasa kayo ng ADMAT, sana makapasa na kayo ng ADMAT, no? Okay, mag-enroll na kayo dito, sumama na kayo dito. No, kasi, tinan nyo pag inantay nyo pa yung grade nyo ng ADMAT, okay, pag inantay nyo pa yung grade nyo ng ADMAT, pag inantay nyo pa matapos yung ADMAT, okay, ano nangyayari doon? Makaka-miss out kayo ng ibang mga lesson. Okay, ayoko naman kayo may iwan na. Okay, malinaw ba sa atin yon? So, therefore, isama nyo na. Sumama na yung ibang mga nag-ADMAT pa rin. Okay? Sige. So far ba may tanong? May tanong pa ba yung iba? May tanong pa ba yung iba? Tanong, concern? Wala po. Okay, how about yung iba? Kung may tanong pa ba yung iba? Sige, si Janice. May tanong ka ba, Janice? Si Janice, may tanong. Yes, yes. Sabi ko nga, once a week lang tayo mag-meet. Okay. Sige. So, may tanong pa ba? Sana nasagot ko yung nag-chat dito. Wala na po bang sa gas? Wala na. Sige. May tanong pa ba yung iba? May tanong pa? Concern? May tanong pa? Concern? Wala na? Okay. Wala na po. Okay, sige. Kung wala nang tanong, so thank you again no for attending our lesson or our orientation for this week, no? And next week, again Tuesday, sabi nyo nga, mag-meet na tayo face to face, okay, para discuss yung lesson 1 natin. Okay, that will be next week. Okay, sige. Okay. Tanong, concern, wala na? Okay. Kung wala nang tanong, so thank you again guys for attending our lesson for this week. So before we end, kindly open all your camera for our documentation and attendance. No? Paki-open saglit lahat ng nandito. No? Paki-open saglit lahat ng camera ninyo. No? Okay, so sabi ko nga